Magandang buhay! Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa asignaturang Filipino ng ika-4 na baitang. Ito muli ang inyong guro, Ginang Bernette M. Guzman. Handa na ba kayo mga bata? Tara na, ating simulan ang ating aralin sa araw na ito. Ang ating paksa ay tungkol sa sanhi at bunga. Ito ay nasa ikalawang markahan, ikawalong linggo ng Module 8. Mga inaasahan. Una, nakikilala ang sanhi at bunga. Pangalawa, natutukoy ang sanhi at bunga sa pangungusap. Pangatlo, nakakabuo ng pangungusap gamit ang sanhi at bunga. Mga bata, tayo na't magbalik tanaw. Sundin ang bawat panuto sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Unang bilang, isulat ang buo mong pangalan at salungguhitan ang iyong apelyido. Pangalawang bilang, isulat ang buo mong pangalan ng iyong mga magulang. Pangatlong bilang, isulat ang buong pangalan ng iyong guro sa Pilipino. Pang-apat na bilang, iguhit ang watawat ng Pilipinas at kulayan ito. Pang-limang bilang, gumuhit ng parehaba. Sa loob nito, gumuhit ng 2 bilog. Ating iwasto ang inyong mga naging sagot. Ganito ba ang naging sagot ninyo sa unang bilang, pangalawang bilang, pangatlong bilang, pang-4 na bilang at pang-5 bilang? Ang una at ikalawang bilang ay batay sa pangalan ninyo at pangalan ng inyong mga magulang. Kung nakuha nyo ang lahat ng tamang sagot, binabati ko kayo. Ngunit, kung ito ay nakakuha kayo ng ilang kamalian, ay kailangan pang matuto kayo sa pagsunod sa panuto. Ating kilalanin ang ating aralin ngayong araw na ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sanhi? Ang sanhi ay kadahilanan kung bakit naganap ang isang pangyayari. Ito ay karaniwang pinangungunahan ng salitang sapagkat, dahil, at iba pang kauri nito. Ano naman ang ibig sabihin ng bunga? Ang bunga ay pahayag na nagsasaad ng kinalalabasan ng isang naunang pangyayari. Ito ay pinakikilala ng pangatling na kaya naman bunga nito at tuloy. Halimbawa, ginagamit ni Cheska ang kanyang cellphone kahit ito ay nagcha-charge pa. Kaya ito sumabog. Hanapin natin mga bata kung alin sa pangungusap ang ating sanhi at bunga. Alin sa mga ito ang nauna? Kung ito ang nauna, ito ay tinatawag nating sanhi. Samantala, pag sinabi naman nating bunga, ito yung sumunod na nangyari. Kaya ito sumabog, ito yung tinatawag nating bunga. Samantala, ang unang nangyari ay ginamit ni Cheska ang kanyang cellphone kahit ito ay nag-charge pa. Yan yung pinakadahilan ng ipagsabog. Kaya ito ang tinatawag nating sanhi. Basahin natin at unawain ang maikling kwento. Si Jake ay isang batang napakahilig maglaro at gumamit ng laptop. Halos buong araw niya ay nakalaan sa paglalaro ng Mobile Legends. Madalas siyang malipasan ng gutom. Hindi niya nagagawa ang mga gawain sa kanilang Google Classroom at hindi nakakadalo sa online class niya. Wala siyang marka sa lahat ng kanyang asignatura. Lagi siyang pinaalalahanan ng kanyang ina, ngunit ipinagsasawalang bahala niya ito. Isang araw, biglang nahilo at nagsuka si Jake. Dinala siya ng kanyang mahal na ina sa ospital. Sinabi ng kanyang doktor na may sakit itong ulcer at kailangan din masuri ang kanyang mga mata. Biglang kinabahan si Jake sa kanyang narinig.
Pinangako nito na lilimitahan na niya ang paggamit ng computer at kakain na sa tamang oras. Naunawaan niyo ba mga bata ang ating binasang kwento? Kung oo, ay handa na kayo at ating sagutin ang mga tanong tungkol sa usapan. Unang bilang, sino ang batang inilarawan sa kwento? Ang batang inilarawan sa kwento ay si Jake. Pangalawang bilang, ano ang katangian ni Jake? Si Jake ay hindi marunong magpahalaga sa kanyang kalusugan. Tamad siyang mag-aral at hindi masunurin sa kanyang mga magulang. Kung ikaw si Jake, gagayahin mo ba ang kanyang ginawa? Oo o hindi, at bakit? Hindi, dahil dapat laging bigyan ng halaga ang kalusugan, pag-aaral at sundin ang sinasabi o utos ng ating mga magulang. Pang-apat na bilang, magbigay tayo ng mga pangyayari sa kwento na nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga. Pagtukoy sa sanhi at bunga sa pangungusap. Palaging nalilipasan si Jake ng gutom kaya siya nagkaroon ng ulcer. Pangalawa, dinala si Jake sa ospital dahil siya ay namatay at nagsusuka. Alin kaya ang sanhi at simuno sa pangungusap? Palaging nalilipasan si Jake ng gutom. Isipin natin mga bata, alin ang nauna? Nalipasan ng gutom o nagkaroon siya ng ulcer? Dahil dyan, palaging nalilipasan si Jake ng gutom, yan ay tinatawag na sanhi. Dahil ang sanhi ay nagpapakita ng dahilan. Ito ang naunang nangyari. Nalipasan si Jake ng gutom. Kaya ito ay tinatawag nating sanhi. Ano naman ang naging bunga? Ang bunga ay kaya nagkaroon siya ng ulcer. Tandaan natin mga bata na ang bunga ay ipinapakilala ng pangatnig na kaya. Ang kaya mga bata ay nagpapakilala ng bunga. Maaaring ding gagamit kayo ng salitang kaya naman, tuloy. Yan ang nagpapakilala ng bunga. Ang tanong ko, kailangan bang gagamit tayo ng kaya kapag nauna naman sa pangungusap ang bunga? Halimbawa, nagkaroon siya ng ulcer. Gagamit pa ba tayo ng salitang kaya? Hindi na po. Dahil kapag nauna ang bunga, ang susunod naman nating nagagamitin ay ang magpapakilala ng sanhi. Halimbawa, nagkaroon siya ng ulcer dahil palaging nalilipasan si Jake ng gutom. Binaliktad lamang natin ang pangungusap. Pangalawang bilang, dinala si Jake sa ospital dahil siya ay nahimatay. Alin dito sa pangungusap ang sanhi at bunga? Dinala si Jake sa ospital. Yan naman ang bunga. Samantalang ang ating sanhi ay dahil siya ay nahimatay at nagsusuka. Pansinin mga bata, dahil bunga ang nauna, anong pangatnig naman ang ating ginamit? Ang pangatnig na ginamit natin ay ang salitang dahil. Ang dahil ay nagpapakilala ng dahilan o sanhi ng isang pangyayari. So kapag nauna, ang bunga, ang gagamitin natin ay mga pangatnig na nagpapakilala ng sanhi. Nauunawaan ba mga bata? Pangatlong bilang, madalas hindi nagagawa ni Jake ang kanyang mga gawain sa klase kasi naglalaro siya ng Mobile Legends. Ano kaya ang ating sanhi at bunga? Madalas hindi nagagawa ni Jake ang kanyang mga gawain. Ito naman ang tinatawag nating bunga. At ang kasi naglalaro siya ng Mobile Legends, ito naman ang tinatawag nating sanhi. Tingnan natin mga bata, ano ang salitang nagpakilala ng sanhi?
Kanina sa isang halimbawa, ginamit natin ang dahil. Ngayon naman sa pangatlong pangungusap, ginamit natin ang salitang kasi. Ang kasi, ang ibig sabihin nito ay dahil. Ito din ay nagbibigay ng dahilan. So bukod sa dahil, gumagamit din tayo ng salitang kasi. Nauunawaan ba mga bata? Ating sagutin ang paglalapat. Panuto, isulat sa patlang kung ang pangungusap na nakasalungit ay sanhi o bunga. Isulat ang sagot sa kwaderno. Una, hindi siya natulog ng maaga, kaya siya nahuli sa klase. Pangalawa, kumain siya ng masustansyang pagkain, kaya siya ay malusog at malakas. Ikatlo, natapon ang baong pagkain ni Elsa, kaya siya ay nakapagmeryenda. Pang-apat, natanggap sa dance club si Eya dahil isa siyang magaling na mananayaw. Panglima, isang magaling na estudyante si Ben, kaya siya ay nahalal na panguro sa aming klase. Basahin muli sa inyong mga mata ang mga pangungusap. Ganito ba ang naging inyong mga sagot? Kung oo, binabati ko kayo. Kung maraming kayong kamalian, ay kailangan niyong mag-aral pang mabuti. Tandaan mga bata, ang sanhi ay mga kadahilanan kung bakit naganap ang isang pangyayari. Karaniwan itong pinangungunahan ng salitang sapagkat, dahil at iba pang uri nito. Ang bunga ay pahayag na nagsasaad ng kinalalabasan ng isang naunang pangyayari. Ipinakikilaila ito ng salitang kaya. Ating sagutin ang ating pagtatayak. Magbigay ng pangungusap na nagpapakita ng sanhi at bunga. Gamitin nating batayan ang mga larawan na makikita ninyo sa inyong mga screen. Alam kong handa na kayo para sa ating mga gawaing asynchronous. Sagutin ang mga sumusunod na gawain sa Quarter 2, Module 8. Sagutin ang gawain 2, pangwakas na gawain. Tandaan, palaging iwasto ang mga sagot bago ito i-attach sa Google Classroom. Gamitin ang key to correction na nasa bandang hulihan ng module. Maging matapat sa ating pagwawasto. Hanggang sa muli, maraming salamat!